Ipinag-utos na po ng ICI, Independent Commission for Infrastructure, Office of the President, na i-save, pangalagaan ang lahat ng dokumento, laptop, telepono or cellphone o anumang meron na mga gamit si dating Undersecretary Catalina Cabral, okay, na natagpo ang patay dyan po sa bangin sa Cannon Road sa Benguet o papuntang Baguio. Ito ho ay para matiyak na malaman kung ano po ang mga nalalaman, may kinalaman sa mga ginawa ni Jose Cabral nung ito ay Undersecretary for Planning at saka Operation sa DPWS during flood control scam at infrastructure project. Yan po ang gustong malaman ng ICI. Okay? Marami pong gusto pang malaman. Although ito ay naipatawag na, naimbestigahan na, pero marami pa rin pong gustong madiscover. Dahil ito pong si Jose Cabral ay napaka-impluensyang opisyal ng DPWH. Nakakapag-produce ito ng mga project sa mga proponent na mga congressman na nakakalulang daan-daang milyon at bilyon. Kaya mahalaga yung record ay madiscover at malaman sino-sinong mga politiko, sino-sinong mga nakinabang kay Jose Cabral nang ito ay nasa DPWH pa. Yan ang gustong malaman. At higit sa lahat, hinihiling din ng ICI, Office of the President, sa ating mga otoridad sa PNP ang malawakan at malalim na investigasyon para malaman ano ang tunay na dahilan ng pagkamatay. Ito ba'y aksidente, nagpakamatay, o merong third party o kung ano man. Kasi nga po sa kwento ng driver, sila ay galing sa Benguet papunta ng La Union, pagkatapos biglang pagdating ng isang lugar, ay inutusan daw yung driver na maggasolina ka muna, iwan mo ako rito. Nagpaiwan. Tapos inutosang maggasolina. Pagbalik ng driver, wala na doon sa lugar, hinanap na, hindi na nakita, inabot ng gabi. Pagdating gabi, nakita na wala ng buhay doon sa bangin, sa malalim na bangin. Yan sa Cannon Road. Bundok ko yan, papunta ng Baguio City at Benguet. Yun ang nangyari, sabi ng kanyang driver. Pero maliban dyan, dahil dyan, mas gusto pa rin ng ICI ang malalim mga investigasyon sa sanhi ng pagkamatay. Dahil ito pong si Cabral under investigation ng ICI. Although marami na pong naipile na kaso sa Office of the Ombudsman, kasama ito na kinasuhan ng ibang kontraktor at ng mga politiko. Pero hindi pa tapos ang investigasyon dyan ng ICI. Marami pa silang gustong itanong dahil naniniwala ang ICI katulad ng maraming Pilipino na ito ay maraming nalalaman dahil mataas na opisyal ito ng DPWS na ang dating, lalo na doon sa Blue Ribbon Committee, ay parang siya ang Public Works Secretary. Kasi dumating sa punto na sila'y magkatabi sa upuan ni dating Secretary Manuel Bunoan. Nung tinatanong ng mga senador, si Bunoan ipinapasa niya kay Cabral ang mga sagot dahil marami raw itong alam. Meron daw itong alam sa mga nangyayari sa loob. Mas kabisado. Ibig sabihin, ganong katindi ang tiwala ni Bunoan sa kanya, ganong katindi ang posisyon ni Cabral sa DPWH noong mga panahon yun. Kaya tama lang po talagang ang investigasyon ay malalim, ay kaso namatay nga po. Kaya nagka-interest ang ICI na alamin ang lahat. Ulitin ko, sanhi ng pagkamatay, mga dokumento, laptop, cellphone at iba pang pwedeng pagkunan ng impormasyon kung ano ang kanyang mga ginawa, kung sino ang kanyang mga transaksyon dito sa ongoing investigation sa flood control scam na napakalaking pera, bilyon, trilyon ang nawala sa pera ng bayan. Hindi natin masisisi ang ICI kasi trabaho nila ang mag-imbestiga. At pag nakakita ng mga ebidensya, ay kanilang ipinapile, nire-recommenda, may referral sila before ombudsman. Kasi yun ang proseso, yan ang rule of law. Then ombudsman ang magpapile ng kaso before Sandigang Bayan. Ganon ang proseso. So kayong mga taga DPWS na nakikinig at nanonood,
kayo pong mga kaibigan, kakilala, empleyado or staff ni Joseph Cabral, ano ho bang inyong nalalaman? Ano ba ang tunay na pagkatao nitong Joseph na ito? Sino-sino ba ang mga kasapakat at kausap nito? Katransaksyon sa project sa loob ng mahaba-habang panahon. Ilang taon po yan na undersecretary ng DPWH. Nitong pag nabuko ang korupsyon, pinag-utos ng Pangulo kay Secretary Dizon na linisin ang public works, isa po yan sa mga nag-resign. Hindi niya na hinintay na tanggalin, nag-resign po yan. Kasama ni Secretary Bunuan, na si Bunuan under investigation din. Actually, nirekomenda na rin kasuhan ng korupsyon before ombudsman. Sama-sama sila. Kaya lang namatay siya, so mawawala na yung kaso. Pero sayang yung mga impormasyong dapat makukuha dyan ng investigation body like ICI at iba pa. Kaya tama lang yon. I-secure yung mga laptop, telepono at dokumento kung meron man. Yan ang pag-uutos. Maganda po yun. Tama yan. Kasi para naman po malaman pa rin ang katotohanan. So ang paglilinis ng DPWH tuloy-tuloy. Hindi ginusto ng kasalukuyang gobyerno mamatay si Cabral, pero namatay. Wala tayong magagawa dyan. Under investigation nga. Ang paglilinis sa public works ay hindi biro. Lalo na sa pagpasok ng bagong taon, pagsisimula ng bagong budget, 2026, tiniyak na po ng Office of the President at Secretary Dizon, wala ng korupsyon, walang insertion, walang palakasan, babantayan niyang maigi ang lahat ng project at pondo na ipinagkaloob. 529 billion, maliit yan kumpara sa nakaraan. Noong nakaraang mga taon 800 plus, halos 900 billion ang budget niyan taon-taon. Pero dahil sa korupsyon, nagtipid, pinaliit, at yan na lang ang natitira. 529 billion. Kung paano magkakasya, hindi natin alam. Sana nga po ay walang dumating ng mga iba pang pagsubok, nakakailangan ng pera. Dahil pagka nangailangan ng pera, ang mga anumang emergency na pangailangan, ay mahirap. Pagka ganun lang ang allocation, yun lang ang inaproban Humihirit ng 45 billion additional, hindi na po inaproban ng mga senador. Parang pabor naman ang congressman, pero nagkaroon ng deadlock sa BICAM kasi ayaw ng mga senador na dagdagan pa ng another 45 billion ang budget ng gobyerno sa DPWH. At dahil dyan, kaya nga 529 na lang. At yan ang babantayan ni Secretary Dizon gamitin 100% ng tama. Walang tongpats, walang patong, walang korupsyon, wala ng flood control scam, at wala ng scam at ghost project. Sana pati mga substandard project, mawawala na yan. Please like and share ang video.